Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Abilino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Annalyn Hiccup. Sabi niya dito, "Good evening, Dries. Grabe na talaga ang mga fans. Napakaganda ni Kim kanina sa Showtime. Gusto nyo lagi tayo ang masunod. Paano naman yung gusto nila? Kaya minsan tama rin ang sinabi ni Liza Soberano. Mas toxic pa daw ang mga fans kaysa sa mga manager nila kasi minsan pinangungunahan natin ang mga nangyayari sa kanila. Masaya si Kim, napaka-blooming siya kanina. Lahat na lang isisi kay Paolo naman talaga. Nananatili po tayo hanggang fans na nagmamahal sa kanila. Huwag po tayong gumawa ng kwento ng ikakasira nila at ang mga project na kahilera sa kanila baka mawala pa dahil din sa atin. Pasensya ka na, Dries, minsan kasi iba na talaga yung mga fans. Kung ano-ano na ang sisilip tapos kay Paolo, isisisi, Kim Pao forever." Tama po kayo dyan, Ginang Annalyn Hiccup, kung ano-ano na lamang po ang napapansin tapos bibigyan po ng kahulugan na kesyo, magduda ang mata, baka may problema daw si Kim and Paolo at kung ano-ano pa mga kakimpaw. Hindi ba pwedeng puyat lang si Kim Chu, hindi ba pwedeng pagod lang siya at hindi siya natulog masyado, di ba? Pwede kasing ganun kaya mugto yung mata ni Chinita Princess. Or pwede rin sa anggulo lang, ang dami po kasing rason mga kakimpaw na dapat ay i-consider. Hindi yung basta mugto umiyak agad, di ba? Baka puyat lang talaga siya dahil nga po overwork si Chinita Princess sa mga business niya na inaasikaso. So maraming salamat po sa inyong komento at paliwanag at paalala syempre, Ginang Annalyn Hiccup, sana po ay ito ay marinig ng ilang mga fanay. So eto na nga pag-usapan na natin mga kakimpa, mga topic po na nakalap natin sa update na to at unahin na nga nating talakayin ang isang artista na umaali-aligid kay Paolo Abilino. Meron kasi tayong nabasa mga kakimpaw na talaga namang dinedma at hindi kilala ni Paolo Abilino itong isang artista na nagkaka-crush po sa kanya. Sabi nga dito si Paolo kasi nakita niya buong pag-uugali ni Kimi. Napamahal na talaga siya. Pansinin nyo, never nakipag-tandem sa iba unless may permission ni partner. Like yung kay Nadine. Ito kasing kay Jay, dededmahin talaga yan. Nakita niya agad attitude at kilala natin, may isang salitayang si Paolo. So hindi po pag J ay si ano na, ito po ibang J mga kakimpaw, may delyon po ito. Na kung saan ay crush na crush nga si Paolo Abilino matagal na. Pero syempre, si Paula Abilino dedma po sa mga ganito dahil normal lang naman na may magka-crush sa kanya. Pero syempre, ang kanyang puso ay nakatali na kay Chinita Princess. Yun talaga yun. Kahapon nga po, di ba, ni-repost ni Paula Abilino yung Instagram story ni Sam YG na isang patunay na pagkumpirma mga kakimpaw at binakuran niya din dito si Chinita Princess mga kakimpaw na, "Uy, akin yan ha. Ako yung boyfriend yan, hindi si Sam YG." O dun pa lang po sa pag-repost na yun, pinakita po ni Paula Abilino yung kanyang karapatan. So tama rin talaga yung naging desisyon ni Paula Abilino na i-repost ito kasi ang dami talagang kinilig ng mga Kimpaw fans kahapon mga kakimpaw. Kahit medyo lap trip, pinakita naman ni Paolo yung kanyang paninindigan para kay Chinita Princess. Samantalang pag-usapan naman natin mga kakimpaw ang tungkol dito sa pagtakwil kay Paolo Abilino mga kakimpaw. Ito daw po ang naging puno at dulo mga kakimpaw ng pag-aaway ni Bella and Chinita Princess. May katotohanan nga kaya itong pinost ng Showbiz Buzz. Ayon dito,
Ayon sa ilang fans, napansin daw nila na mas madalas suportahan ni Bella ang personal growth at kasiyahan ni Kim kaysa sa love team nito kay Paolo. Dahil dito nagsimula ang samot-saring espekulasyon na baka hindi umano sang-ayon si Bella sa pagiging malapit ni na Kim at Paolo, gayunpaman wala namang malinaw na ebidensyang nagpapatunay na may hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni na Bella at Paolo. May ilan namang netizens ang naniniwalang normal lamang ito bilang isang protective na kaibigan. Kilala kasi ni si Bella at Kim bilang matagal nang magkaibigan sa industriya. Kaya hindi may iwasang maging concern umano si Bella sa kapakanan ng aktres. Para sa iba, baka gusto lamang ni Bella na siguraduhin magiging masaya at maayos ang sitwasyon ni Kim sa kabila ng mga intriga at pressure mula sa publiko. Samantalang patuloy namang pinapakilig ni na Kim Chiu at Paolo Avellino ang kanilang supporters dahil sa kanilang closeness at natural na chemistry sa harap at likod ng kamera. Marami pa rin ang umaasang tuluyan ng umamin ng dalawa tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon, lalo pat kapansin-pansin ang sweetness at pagiging komportable nila sa isa't isa. Sa kabila ng mga lumalabas na haka-haka, wala pa ring opisyal na kumpirmasyon mula kina Bella Padilla, Paolo Avellino o Kim Chiu tungkol sa isyong ito, kaya naman marami ang naniniwalang baka simpleng obserbasyon lamang ito ng netizens na pinalaki sa social media. Hanggang ngayon, ay nananatiling maayos naman umano ang samahan ng tatlong celebrities at wala ring indikasyon ng anumang alitan. So yes mga kakimpaw, meron po kasing mga lumalabas sa mundo ng social media na tutol daw itong si Bella kay Paolo Avellino na para bang gustong itakwil at palayuin si Paolo sa piling po ni Trinita Princess. Pero kung inyo natatandaan yung interview ni Bella Padilla, sabi niya kung saan masaya si Kim Chiu parang suportado niya po ito. Hindi siya makikialam sa personal nitong buhay. So dun pa lang, nare-respeto po ni Bella kung ano po yung desisyon ni Chinita Princess, ba? Diba? And also, marunong namang mag-isip si Chinita Princess, mga kakimpaw. Pag alam niya pong red flag, siya na mismo yung lalayo. Siya na mismo ang aalis. Ramdam naman po ni Chinita Princess yung pagkatotoo ni Paolo Avellino sa relationship nila, 'di ba? Kaya maging siya mga kakimpaw, nag-i-stay sa relationship nila. And nagtagal na nga po mga kakimpaw dahil yun sa sinseridad ni Paolo. Hindi lang po ito mga kakimpaw pang showbiz. Hindi lang ito pang project. Totoo po ito mga kakimpaw at nararamdaman natin yung pagmamahal ni Paolo kay Kim. Genuine. Totoo. Kaya sana po ikalma natin mga kakimpaw yung ating mga sarili at maging panatag lang tayo. Dahil yung mga issue na yan, wala naman pong totoo dyan. Yung iba haka-haka lamang, yung iba hearsays lamang din, di ba? Kaya mas mainam po mga kakimpaw ay mag-enjoy na lang tayo sa mga ginagawang project ni Kim and Paolo. Lalo't malapit na po silang umalis, tumipad ng South Korea para po sa Copino. Mas marami po nating dapat abangan sa kanila kaysa sa mga kung ano-anong negativity issue na lumalabas sa mundo po ng social media. Okay? Huwag tayong magpa-stress sa mga negativity. Doon lang tayo mag-focus sa mga positive na ganap sa kanila. Okay? So, paano mga kakimpaw? Hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta.